Hi there! Sa video na to, i-share ko sa iyo ang updated version ng video na pinost ko over 4 years ago tungkol sa tamang pag-fill out ng CS Form 212 Revised 2017. Apparently, maraming questions ang tinanong sa akin doon at sa video na to, sisikapin kong sagutin ang lahat ng yon. At syempre, fill outan ko yung form na yon ng kasama ka. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-apply sa government institution ngayon, tapos fill out ka ng CS Form 212 Revised 2017, make sure to watch the video until the end dahil sobrang magiging helpful to para sa'yo. Okay? Pisahan na po natin. So, ko ipakita sa inyo yung form na finil-outan ko. Ipapakita ko muna sa iyo kung paano i-download ang CSC Form 212 Revised 2017. Gamit ko ang Google Chrome browser, itatype lang natin yung CSC Form 212 Revised 2017. Tapos i-hit lang natin yung search button. Tapos yung unang lalabas po dyan, yung CSC Form 212 Revised 2017 print or fill out now. Yan po yung i-click natin. Tapos mariroute na po tayo dun sa mismong form. Ganito po ang itsura ng ating personal data sheet na ating fill outan. So, scroll lang siya natin real quick. Tapos, fill outan ko na siya. Tapos, i-explain ko sa iyo in detail kung paano ko to fill outan. Okay? Ngayon naman, ipapakita ko sa iyo real quick yung guide sa pag-fill out ng CSC Form 212 Revised 2017 na PDS para hindi tayo magkamali. Number 1 is print legibly. Hindi naman kailangang capital letters lahat or small letters lahat as long as nababasa siya, ibig sabihin good to go na yan. Kung handwritten, make sure na nababasa. Pag printed, obviously, mababasa naman talaga siya. Number 2 is to tick appropriate boxes. So, kung applicable sa'yo yung tinatanong, i-tick mo lang yung box na yun, tapos magkakaroon ng X mark. Number 3 is use separate sheet when necessary. For example, masyado kang maraming work experience, mga 20 plus. So, kailangan mo ng separate sheet for that. Pwede naman din yon. Tapos, ang rule number 4 ay indicate NA if not applicable. Yun lang. Kapag hindi applicable sa'yo, lagyan natin ng NA. Tapos, ang number 5 na rule ay do not abbreviate. Wag nating i-abbreviate yung certain words. For example, yung meters. Instead of M, gawin na lang natin siyang METERS. Dapat naka-spell out lahat. Umpisahan na natin. Naka-screenshot lang to siya per part yung ginawa ko. So, first part natin is personal information. As you can see, sa pag-fill out ng information, capital letters ang karamihan sa ginagamit ko para makita ninyo for the purpose of this video. Pero kung gusto nyong capital letter and then small letters, okay din yan. Start tayo sa surname. C yung nilagay ko dito. Yung first name naman nilagay ko ay Nayumi. Tapos yung middle name naman ay Dihukos. Ngayon, sample lang to ha. Hindi ibig sabihin nag-i-exist lahat ng information na binigay ko dito. Huwag po natin kalimutan ang part ng name extension like junior or senior. NA yung nilagay kasi wala naman akong ganun. Then, proceed na tayo dito sa date of birth. Ang format po ay month, date, at year ng pinanganak ka. So, fill out mo lang yan. Sa citizenship naman, Filipino. Pero kung dual citizenship ka, piliin mo kung by birth ba or naturalization. Tapos, please indicate mo rin yung country. Tapos, ilalagay din natin dito yung ating place of birth. San Fernando, Masbate yung nilagay ko. Tapos, dito sa sex, male or female. Female ako, so yan yung naka-cross out. Sa civil status naman, single, widowed, married or separated. Single yung pinili natin dahil single naman tayo. Pero kung yan, married ka, then pwede mong i-cross out yung married na part. Tapos, move on tayo dito sa residential address. Kung napapansin nyo, number 27 nilagay ko kasi naka-spell out yung number to follow dun sa rule nila na do not abbreviate. So, number 27, Capas Street. Sample lang tong mga address na to. Quezon City. Yung city, then yung barangay niya is 124. Hindi ko fill outan yung subdivision kung napapansin ninyo. Kasi, pangit naman lagyan ng NA. Tapos, yung zip code niya, 5 yan na siya. Dapat 4 lang talaga. Pero, naka-US standard tong PDS na to. Kaya, hindi ko ma-edit out.
When it comes to height naman, dapat naka-meter siya. So, 1.52 meters. Kung naka-feet ka, convert mo na lang. Yung weight natin, dapat in kilograms. So, 55 kilograms siya. Sa blood type, yung mga nagtatanong dito, kung hindi mo alam ang blood type, kung ginawa ko dati, hinulaan ko lang. O plus nilagay ko. Pero in reality, AB plus pala ako. Kung gusto mo magpa-test kasi para maraman yung blood type mo, magbabayad ka ng I think 350 pesos. So, kung ayaw mo magbayad ng gano'n, then pwede mo namang hulaan. I guess hindi naman magmamatter talaga yan. Hindi yan yung pinaka-importanting parte ng PDS. Sa GSIS number, since hindi naman ako naging part, NA tayo dyan. Pag-ibig number, ilalagay lang natin. Sample lang yan yung mga numbers na nilagay ko dyan ha. Hindi talaga nag-i-exist yan. Pati yung sa PhilHealth, SSS number, TIN number, and sa agency employee number, wala naman ako nyan. So, NA. Pero kung meron ka, make sure to indicate it. Tapos dito sa permanent address, kung napapansin ninyo, walang nakalagay sa house block number kasi wala naman kaming ganun eh. Huwag na natin lagyan ng NA yung address na pag hindi applicable sa atin yung household, no? So, ilalagay na lang natin yung San Fernando, yung barangay 143, San Fernando, Masbate, tas yung zip code. Dapat talaga 4 lang na numbers yan, pero again, 5 kasi I think naka-route siya for US. Tas telephone number, kailangan required na maglagay talaga. So, naglagay ko ng sample dyan. Mobile number, nilagay ko na lang din yung mobile. And of course, yung email address, kung meron, so ilalagay mo lang din yung email address mo. Right, dito na tayo sa second part. Family background naman to siya. Ito, marami din ako natatanggap na questions dito, especially pagdating sa spouse's surname. Kasi kapag kasal kayo, married kayo, dun pa lang po tayo maglalagay ng spouse's surname. Pero kung hindi po kasal, then put NA na lang din sa first name, middle name, occupation, employer, business name, business address, telephone number, put NA na lang din sa mga yan. Okay? Tapos, of course, yung name extension, naka-NA din siya. Dito naman sa name of children, kung may mga anak ka or may anak ka sa partner mo, then pwede mong ilagay dyan. Tapos, i-indicate natin yung birth date. Kung wala naman, put NA lang. Hindi kailangan lagyan ng NA pababa ha. Kahit isang NA lang sa part na yan. Moving on dito sa father's surname. Yung surname kunyari ni Papa ay C. Yung first name niya ay Nilo. Yung middle name niya ay Bunao. Siyempre, name extension, wala siyang name extension. Sa NA lang siya. Sa mother's maiden name, as you can see, naka-blanco lang tong part na to. Kasi, I don't think na nagme-make sense na ilalagay natin yung full name ni Mama dyan sa part na yan. So, nilagay ko na lang dyan yung surname niya is Dihucos, first name niya is Rosie, middle name niya is Almogel. Ito yung pagkadalaga niya na maiden name. So, wag kayong magtataka kung parang may space dyan sa mother's maiden name na lalagyanan, okay? Proceed na tayo sa third part. Ito yung educational background. So, may level tayo. We'll start with elementary. Lalagay natin yung name ng school natin, elementary school. Di ako naglagay ng school ko, pero ilagay nyo yung school nyo, ha? And then, make sure na ilagay din yung secondary, yung school mo secondary. Vocational, wala akong ganun. So, NA lang nilagay ko. College, kung saan ako nag-aral ng college. Graduate studies, wala naman akong ganun kasi hindi man ako nag-aral after ng aking bachelor's degree. Tapos, dito sa basic education degree or course, right in full, NA silang lahat yung mga nilagay ko. Kasi wala naman tayong course nung elementary at high school. Nung college, nilagay ko civil engineering kasi dyan na tayo may course. Tapos NA din tayo dyan sa graduate studies kasi hindi siya applicable. Ngayon, civil engineering lang nilagay ko. Pero kung gusto nyo ilagay Bachelor of Science in Civil Engineering, pwede naman din yon. Okay? Tapos, punta tayo dito sa period of attendance. So, kailan ka ba pumasok sa mga taong elementary ka, secondary ka, vocational? So, nag-start ako mag-aral nung June 2003 hanggang March 2009. 6 years yan. Tapos, June 2010 naman to March 2014 nung high school. Tapos, NA tayo dyan sa vocational. So, walang nakalagay dyan na date. Tapos, sa college naman, June 2014 tayo nag-start. Tapos, graduate ako ng March 2019. So, magbabacktrack lang tayo. Tapos, sa graduate studies, again, walang nakalagay kasi hindi naman tayo graduate. Tapos, dito naman sa highest level or units earned, if not graduated.
NA lahat po yung nilagay ko dyan kasi natapos ko naman siya. So, kung ikaw naka third year college ka lang, let's say, nung college, then ilagay mo kung ilang units lang yung na-earn mo. Tapos, dito naman sa year graduated, ilalagay lang natin yung year kung kailan tayo graduate. So, nung elementary, 2009, nung high school, 2014, blanco nung vocational, 2019 naman, college, graduate ako, tas blanco lang siya sa graduate studies. Tapos, sa scholarship, academic honors received naman. Kung meron ka, make sure to indicate that. Ako naman, may honor ako nung elementary at high school, pero hindi ko na nilagay dyan. NNA ko na lang. Although, ikaw, pwede mo namang ilagay if you want. Lalo na kung valedictorian ka, salutatorian, or nag-cum laude ka, magna cum laude. So, magandang, malaking bagay yan. Tapos, dito naman sa signature, naka-e-signature lang to siya. So, as you can see, ganyan lang yung format niya. Tapos, yung date, pinetsa ko to today kasi today ko ginawa. Pero, syempre, i-date mo to sa kung kailan may papasa yung PDS. Move na tayo dito sa ikaapat na part sa civil service eligibility. So, dito nakalagay career service, RA 1080, board bar, under special laws, mga ganyan. Since meron ako, nilagay ko career service professional, tapos career service sub-professional level. So, may driver's license ka, pwede mo rin i-include dyan. Tapos, rating, if applicable, 80% yung passing rates, 80% lang din nilagay ko dyan. Date of examination, kailan ka nag-exam, yan yung mga natatandaan kong date of examination. Tapos, place of examination, Manila City, sa Quezon City. But, if you still remember yung complete na address, much better. Tapos, dito sa license, if applicable lang naman, NA nilagay natin dyan kasi hindi naman kailangan ng license dito sa civil service eligibility. Pero, again, kung may driver's license ka, kung board passer ka, or bar exam passer ka, then make sure to include your license. Alright, so part 5 na tayo, work experience. So, sabi dito, include private employment, start from your recent work. So, description of duty should be indicated in the attached work experience sheet. So, nilagay ko dito, sample lang naman to. Dapat pala yung most recent, big sabihin yung pinaka huli mong naging work, yun yung ilalagay natin na una. Okay? So, yan, yung start date natin, for example, dito nakalagay is April 15, 2019 yung start date, tapos hanggang December 23, 2019. Tapos yung position is Customer Service Associate, Companies Concentrics. Tapos yung monthly salary dito ay naka-dollar siya for some reason. So, i-convert mo na lang sa dollar yung pera mo, or change mo na lang din yung currency na naka-indicate dito. Tapos, salary grade or pay grade, naka-NA siya kasi applicable lang to sa government. Tapos, sa status of appointment naman, regular yung ating nilagay. Pero ikaw, kung ano yung status mo sa work mo na yun, then lagay mo doon. Government service, yes or no? No ang ating nilagay dyan kasi hindi naman tayo government service. Pero again, kung government service yan, then go ahead, put in mo yan. And of course, don't forget to put in your signature. Yan, e-signature lang yung nakalagay dyan sa sample natin. And syempre, yung date kung kailan mo ipapasa yung PDS. Alright, so part 6 na tayo. Voluntary work or involvement in civic, non-government people or voluntary organizations. Kung meron ka nito, make sure na indicate mo lahat yan. Dapat meron kahit isa. Pero kung wala talaga, put NA na lang. So, dito sa name and address of organization, write in full. Ang nilagay ko dito ay Kalinga sa Kalikasan Foundation. Sample lang to. Hindi talaga ito nag-exist. Tapos, inclusive dates naman kung kailan nag-start yon. So, January 13, 2025 to January 15, 2025. 2 days siya. Tapos, 8 hours per day. So, 16 hours yung nilagay ko dyan. Tapos, position or nature of work, nilagay ko dyan is volunteer. Move on na tayo dito sa learning and development, interventions, or training programs attended. So, sabi dito, start from the most recent learning and training development program and include only the relevant L&D training taken for the last 5 years for division, chief executive, or managerial position. Kailangan last 5 years na lalagay natin, hindi yung 10 years ago pa ha.
So, dito sa title of Learning and Development, Artificial Intelligence 101 yung nalagay ko. Sample lang to. Inclusive dates of attendance, nalagay natin dyan is January 20 to January 21 of this year. So, 1 day lang siya. Number of hours, 8 hours lang. Tapos type of learning and development, let's say for example, technical. Tapos conducted or sponsored by what company or what organization. Sinample natin dito is Department of Information and Communications Technology. Okay? Alrighty. Dumako na tayo dito sa part 8, other information. Nakalagay dito special skills and hobbies. So, pagkakataon mo na to para i-showcase yung mga special skills mo. And hobbies na rin. So, nilagay kong sample dito ay good communication skills, excellent computer skills, nilagay ko din video editing skills kung may ganun kang knowledge, drawing skills, at iba pang skills. Kung kaya mong punuin yan, much better. Pero kung iilan lang, then okay na yan. Dito naman sa non-academic distinctions or recognition, top sales representative, top customer service associate, mga recognition na natanggap mo sa work yan. Tapos dito naman sa membership in organization or association, lagay natin dito as sample is yung Philippine Institute of Civil Engineers. Tapos member po tayo dito. Pardon sa spelling ng institute ha. INSTITUTE talaga yan. Kinapos lang. So, dapat mindful din talaga tayo sa spelling ng mga nilalagay natin. So, that's a lesson para sa akin today. Dapat maging mindful. Tapos, huwag kalimutan yung ating e-signature. Tapos, yung date. Syempre, kung kailan ipapasa ang PDS. We're almost done. Kailangan lang natin sagutin itong mga tanong na to. Sabi dito, are you related by consanguinity or affinity to the appointing or recommending authority or to the chief of bureau or office to the person who has immediate supervision over you in the bureau or department where you will be appointed within the 3rd degree? No, ang sagot ko, within the 4th degree for local government unit or career employees. No pa rin ang sagot ko. Kasi if yes, give details, ilagay natin INA kasi hindi naman to applicable sa atin. Wala naman akong kamag-anak na ganon. So, kung ikaw meron ka, then make sure to say yes and then give details na lang din. Number 35 is, have you ever been found guilty of any administrative offense? So, no. NA na lang ilagay natin dito sa if yes kasi hindi naman applicable. Have you been criminally charged before any court? No naman, di pa ako na charge. So, if yes, give details. Lagay mo yung date field, the status or of case. Lagay mo na lang yung NA kung hindi applicable. Tapos, have you ever been convicted of any crime or violation of any law, decree, ordinance, or regulation by any court or tribunal? So, no naman ang sagot ko dyan. So, if yes, give details. So, NA tayo kasi no nga ang sagot natin. Have you ever been separated from the service in any of the following modes like resignation, retirement, drop from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, or phased out like abolition in the public or private sector? Yes ang nilagay ko kasi nag-resign ako sa mga previous jobs ko. Sinilagay ko resignation from previous jobs. So, kung wala naman, then put in no na lang din. Tapos, move na tayo dito sa have you ever been a candidate in a national or local election held within the last year except barangay election? No, hindi man ako tumakbo. So, if yes, give in the details. Nilagyan ko lang din ng NA kasi hindi naman siya applicable sa akin. Have you resigned from the government service during the 3-month period before the last election to promote or actively campaign for a national or local candidate? Wala naman akong pinangampanya, so no tayo dyan, and then NA tayo sa give details. Have you acquired the status of an immigrant or permanent resident of another country? No tayo dyan, hindi naman tayo lumipat ng bansa, NA din tayo dyan. Tapos, pursuant to Indigenous Peoples Act, Magna Carta for Disabled Persons, and Solo Parents Welfare Act of 2000, please answer the following. Are you a member of any indigenous group? So, no ang nilagay ko dyan. Pero kung ikaw member ka, yes ang ilalagay mo. Tapos, NA tayo dito sa please specify. Are you a person with disability? Hindi naman ako PWD. So, no ang nilagay ko dyan. Tapos, NA. Pero kung ikaw
meron kang ganon, then lagay mo na lang din, are you a solo parent? Hindi naman ako solo parent, so no ang nilagay ko dyan ng NA. Pero kung ikaw solo parent ka, of course, you have to say or to tick the yes icon dyan. Okay? Alright, nandito na tayo sa dulo. So, number 41 is references or character references. Person not related sa iyo. Hindi mo kadugo, hindi mo kapamilya, ganon. So, nilagay ko dito is April A. Ramos. Sample lang naman yan. Tapos, yung address kung saan siya nakatira, Valenzuela City, telephone number niya. Yan, nilagay yung telephone number, Christine B. Santos. Location niya or address niya is Quezon City din. Tapos, telephone number, si Gilbert P. Reyes, Manila City. Tapos, number niya. Mas maganda kung 3 ang lalagay natin dito. Pero kung isa lang or 2, then I guess pwede na rin yan. Tapos, dumako tayo dito sa ID. Yung picture dapat na lalagay natin ay dapat taken within the last 6 months. Ang size niya dapat ay passport size. Dapat nakalagay yung pangalan mo sa baba, yung full name, tapos lalagyan mo siya ng signature. Bawal po ang computer generated o kaya naman pinotocopy. So, dapat talaga nakadikit or naka-attach siya doon sa iyong personal data sheet kapag ipapasa mo siya. Tapos dito sa number 42, ilalagay mo lang na I declare under oath that I have personally accomplished this personal data sheet which is true, correct, and the complete statement pursuant to the provisions of pertinent laws, rules, regulations of the Republic of the Philippines. I agree that any misinterpretation made in the document and its attachments shall cause the filing of administrative cases or case against me. Ayun, bali, ina-acknowledge lang natin dito na tama yung mga impormasyon na nilagay natin, na tayo talaga nag-fill out ng PDS na to. Kasi kung mali-mali yung mga nilagay nating impormasyon, tapos nag-background research sila, ay pwede tayong kasuhan ng administrative or even criminal cases. So, dapat maging seryoso talaga tayo dito at ilagay lang natin yung mga tamang impormasyon. Tapos, magpo-provide tayo ng information sa ating government-issued ID. So, mamimili ka sa mga government-issued ID na binibigay sa'yo. Yung nilagay ko is yung UMID card. So, ilalagay din natin yung UMID ID natin. Sample lang yan. Tapos, yung date or place of issuance, Quezon City. And don't forget din yung ating signature. Pati na rin yung date kung kailan natin ipapasa yung PDS. Tapos, syempre, huwag kalilimutan ng ating right na thumb mark. Tapos, dito sa subscribed and sworn to me before this blank. Blanko lang ito siya kasi ang pagpapanotary ay para lang sa mga for promotion na employees at hindi sa mga new applicants. At yun lamang po. Sana po may natutunan tayo sa video na to. Kung meron, paki-like naman po ang video na to. Make sure to subscribe to this channel din po. Kung hindi ka pa subscribe, kung meron kang comment sa video na to, i-share mo lang yan, i-comment mo lang yan, sasagutin ko yan. And kung meron kang video suggestions, gusto mong topic na i-cover natin sa susunod, make sure to comment that below as well. Share this video sa kakilala mo na currently nag-a-apply din sa public institutions. And I'll talk to you next time. Bye!